Memorandum na yun ay aplikable sa executive branch ng pamahalaan, kabilang ang GOCC. Bilang rule, hindi yan automatic na aplikable sa Senado o sa Kamara, gayon din sa Korte Suprema at mga constitutional commissions. Independent na desisyon nila kung gagamitin nila yan. Dahil ang sinusunod namin ay yung Flag and Heraldic Code na nagsasabi ko na yung kakantahin kada flag raising ceremony. Pero sa gana akin, kung akong tatanungin, wala namang masamang awitin o sambitin ang mga katagang dapat meron tayong pag-asa, dapat magtulungan tayo, dapat ambisyonin nating umangat ang ating bansa, dapat magtulungan tayo. Wala naman ako nakikitang masama doon. At hindi lamang ito ika nga pagpapaalala sa ating mga sarili. Pagpapaalala din ito sa mga opisyal ng gobyerno na ito ang mga bagay-bagay na pwedeng singilin sa amin ng ating mga kababayang kakanta o aawit nito, lalong-lalo na sa mga paaralan. So, gagamitin yun sa kung ako, hindi ako tutol doon, pero ibabato ko pa rin ng secretariat para pag-aralan dahil ayon sa kanila, tinanong ko kanina, ito yata ang kauna-unahang pagkakataon na ito'y mangyayari dahil nung ni-require yung bagong lipunan noon, ay wala yatang Senado noon. Diba? So ngayon pa lang, kung sakasakali. So, nirefer ko sa kanila, pag-aaralan nila, pero ako ang tatanungin, hindi ako tutol doon. Dahil wala namang personalidad o pangalan binabanggit na pinapaboran. At tulad ng sabi ko, magandang paalala ito sa amin at paalala din ito sa ating mga kababayan na ito yung listahan ng pwede niyong singilin sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan.